Bawal palampasin, mga kababayan. Isang mahalagang balita na dapat ninyong malaman, lalo na kung may senior citizen sa inyong pamilya o kayo mismo ay kabilang sa mga may edad na 60 pataas. Ngayong buwan ng Hulyo, opisyal nang ipapatupad ng gobyerno ang bagong benepisyo para sa mga senior citizens na matagal nang hinihintay ng marami. Mula sa hindi maipaliwanag na pagtaas ng presyo ng bigas, kuryente, at gamot hanggang sa paulit-ulit na pagkukulang ng social pension, dumaranas ng matinding pagsubok ang mga nakatatanda sa ating lipunan. Pero ngayong Hulyo, sinasabing may bagong pag-asa na maaaring magbigay kahit paano ng ginhawa at dignidad sa kanila. Alam naman nating lahat na hindi biro ang mga gastusin ng mga matatanda. Araw-araw nilang iniinda ang mataas na presyo ng maintenance medicine, regular na check-up, at minsan ay mga biglaang emergency na walang inaasahang budget. Kaya noong nakaraang taon, ipinasa ng Kongreso ang Republic Act bilang dagdag proteksyon sa senior citizens na ngayon lang ipapatupad ng buong buo, simula sa unang araw ng Hulyo. Ang batas na ito ay nagbibigay ng mas pinalawak na social pension, mas mabilis na access sa health services, at ilang diskwento na dati ay limitado lang sa piling sektor. Ang mga senior na may edad 60 pataas, kahit hindi ganap na mahirap, ay maaari nang makinabang sa bagong scheme ng social pension kung mapapatunayang wala silang regular na pinagmumulan ng kita. Huwag tayong magkakamali, maraming senior citizen sa Pilipinas ang hindi naman sakop ng mga formal na pensyon tulad ng GIS o REA. Kaya madalas ay nakadepende na lamang sila sa kanilang mga anak, apo, o kapitbahay kung may maawa. Nakakalungkot pero totoo, marami ang umaasa lang sa limos o sa kakaunting tulong mula sa barangay. Ngayon, layunin ng programang ito na bigyan sila ng buwanang ayuda na maaaring umabot sa 1,500 piso bawat buwan, depende sa pagsusuri ng Department of Social Welfare and Development. Maaring maliit sa paningin ng iba, pero para sa senior na walang makain, walang pambili ng gamot, at walang pambayad sa ospital, ang 1,500 piso ay malaking tulong na. Simula sa unang araw ng Hulyo, isasabay na rin sa bagong benepisyong ito ang mas pinaigting na libreng medical check-up at discounted laboratory procedures sa mga pampublikong ospital. Hindi na kailangan ng referral letter mula sa barangay o city hall, basta may senior citizen (YICA) at nakarehistro sa updated list ng YESLI, pwede ka nang lumapit direkta sa mga government hospital at magpa-check-up. Nilalayon nitong mapabilis ang access sa health services dahil aminin na natin, maraming senior ang namamatay sa simpleng sakit dahil hindi napapa-check up sa takot na wala silang pambayad. At hindi doon nagtatapos ang mga pagbabago. Isa pang bahagi ng programa ay ang tinatawag na Priority Lane Enhancement na magsisiguro na lahat ng seniors ay may priority lane hindi lang sa botika, ospital, at groceries kundi pati sa mga government offices tulad ng NE at iba pang frontline agencies. Maraming senior ang umaangal na kahit may senior E na sila, madalas ay pinapaghintay pa rin ng matagal sa pila, na halos ikamatay na nila sa init at pagod. Kaya ngayong Hulyo, mahigpit nang ipapatupad ang penalty sa mga establishments na hindi susunod sa priority policy na maaaring umabot sa 20,000 piso ang multa o pansamantalang suspensyon ng business permit. Para sa mga kababayang senior na hindi sigurado kung pasok sila sa benepisyo, mahalagang malaman na simple lang ang mga requirement. Una, dapat ay residente ka ng Pilipinas at may edad 60 pataas. Pangalawa, dapat ay wala kang natatanggap na buwanang pensyon mula sa RAES, GSIS o iba pang formal pension schemes. Pangatlo, kailangan kang magpatala o mag-update ng iyong pangalan sa listahan ng IRA na regular na na-review kada taon. Ang simpleng validation na ito ang magsisiguro na hindi mauubos ang pondo para sa mga seniors na mas nangangailangan. Napakarami sa ating mga senior citizen ang hindi nakakaalam ng mga benepisyong ito kasi kulang ang impormasyon at kulang ang abiso mula sa RAEN. Kaya ngayong pinapakinggan nyo ito, pakiusap ko sa inyo, ipasan nyo ang impormasyon sa mga lolo at lola, tito at tita, o kapitbahay na senior citizen para hindi nila palampasin ang oportunidad na ito. Nakakahiya man aminin, pero taon-taon may bilyon-bilyong piso na pondo para sa seniors ang hindi nagagamit dahil walang nakakaalam kung paano mag-apply. Ang resulta, bumabalik lang sa National Treasury ang budget na sanay nakatulong na sa isang senior na gutom at may sakit. Isa pang aspeto na dapat pagtuunan ng pansin ay ang pag-regulate ng mga price discounts. Kung mapapansin niyo, maraming establishments ang ayaw magbigay ng tamang 20% discount sa senior,
at lalong ayaw ay honor ang expanded discounts para sa mga maintenance medicines. Kaya kasama sa implementasyon ng bagong batas na ito, maglalabas ng updated guidelines ang Department of Trade and Industry para sa mga botika at grocery stores upang hindi na nila malusutan ang diskwento na para talaga sa mga seniors. Ang sinumang mapapatunayang nanloko o hindi nagbigay ng diskwento ay maaaring makulong hanggang 2 taon, maliban pa sa multang aabot ng 30,000 piso. Makikita natin dito na seryoso na ang pamahalaan na ayusin ang sistema para sa mga senior citizen. Pero syempre, hindi pa rin sapat na batas lang ang umiiral. Kailangan ng masigasig na pagpapatupad at higit sa lahat, partisipasyon ng bawat mamamayan para siguruhing makakarating ang benepisyo sa dapat makinabang. Kung wala tayong pakialam, walang saysay ang mga batas. Kaya sa bawat barangay, hinihikayat ang mga kabataan na tulungan ang mga lolo at lola sa pagproseso ng kanilang mga requirements. Isang simpleng pagsama sa pila o pag-fill up ng form, malaking bagay na yon para sa isang senior na hirap ng makakita o makalakad. Hindi rin maikakaila na marami sa mga matatanda ang nahihiya pang humingi ng tulong, lalo na kung dati silang masipag na breadwinner o nagtatrabaho buong buhay. Ayaw nila maging pabigat. Pero dapat nating ipaliwanag sa kanila na hindi ito limos, kundi karapatan nila, bilang nag-ambag din sila sa lipunan noong sila ay malakas pa. Ang buwanang ayuda na ito ay maliit na pagkilala sa mga taong nagtaguyod sa bansa sa loob ng dekada, at dapat lang ibalik sa kanila ang dignidad at respeto na madalas nawawala kapag sila'y tumatanda. Tandaan natin, higit 70% ng mahihirap na Pilipino ay mga nakatatanda na wala ng kakayahang kumita. Kung hindi sila tutulungan, sino pa? Ang mga anak nila nakapos din. O ang mga apo na hirap na rin sa sahod na minimum wage. Huwag nating ipasa ang responsibilidad sa iba. Ang programa para sa seniors ngayong Hulyo ay paalala na hindi lang gobyerno ang may tungkulin, kundi buong sambayanan. Ngayong naririnig niyo ito, isipin niyo kung may mga kamag-anak o kaibigan kayong senior na hindi alam ang balitang ito. Baka sila ang nangangailangan ng tulong. Baka sila ang walang ideya na simula Hulyo, pwede na silang makakuha ng buwanang ayuda, libreng check-up, at mas mabilis na serbisyo. Hindi biro ang epekto ng programang ito. Maaaring ito na ang magliligtas sa kanila sa mga panahong hindi na nila kayang bumili ng gamot o kapag biglang may sakit na dadapo. Ngayong papalapit ang unang araw ng Hulyo, dapat handa na ang mga dokumento, at updated na record sa barangay. Huwag ninyong ipagpaliban dahil ang mga ahensya gaya ng SVO ay may deadline din sa pagproseso. Kung hindi makumpleto ang papeles bago matapos ang Hulyo, baka sa susunod na quarter pa makuha ang ayuda. Ayaw nating mangyari yon. Kaya kung may kilala kayong senior na hindi pa updated ang listahan sa barangay, samahan na sila ngayon. Marami sa mga Pilipino ang magtataka, saan kukunin ng gobyerno ang pondo para dito? Base sa mga dokumento ng Department of Budget and Management, inilalaan ang halos 25 bilyong piso taon-taon para lang sa social pension ng senior citizens. Mula ito sa General Appropriations Act na pinagtibay ng Kongreso, at hindi ito basta-basta pwedeng ilihis sa ibang proyekto. Pero, kung hindi ito maaabot ng mga seniors dahil sa kakulangan ng impormasyon, masasayang lamang ang budget na ito at babalik sa Treasury sa susunod na taon.